Amen. Purihin po ang Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Amen. Minsan tayo palakpakan po natin ang ating kabilang Diyos na buhay. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating daring Isuki. So, minsan sa buhay po natin, tayo po ay talagang nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito na punong-puno ng pangangailangan. Tama po? So, bago po ako pumasok sa ating topic, ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa buhay po ng ating mahal na pastora, na siyang binigyan ng Diyos ng tiwala para sa buhay ko na tumayo. Amen? So, pinupuri ko po ang Diyos dahil sa kabutihan pinagkaloob sa ating buhay. Amen? Ako po ay kinahabagan lamang ng ating dakilang Diyos na buhay. So, ang lahat pong iyan ay sa Diyos ang papuri. So, tayo po ay dadako na ngayon sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan, ito po ay patungkol sa ating buhay na kung saan na tayo po ay maraming pinagkakatiwalaan. Amen? Pero bilang Kristiyano, dapat isa lamang ang pagkakatiwalaan natin. Wala pong iba kundi ang ating Diyos na buhay. Sa lahat ng bagay, sa Diyos ka magtiwala. Amen? Maraming tao ngayon na ang dami-dami ng pinagkakatiwalaan. Hindi po masama ang magtiwala sa mahal sa buhay, humingi ng tulong. Amen? Pero dapat, higit sa lahat, bago tayo nang humingi ng tulong sa ating mga mahal sa buhay o sa mga may makakayanan, unahin muna natin ang ating Diyos pagkatiwalaan. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6 po ito. So, ang sabi po dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ang aking naunawaan sa payo ng Biblia sa bawat buhay. Sa buhay po natin, kung tayo man ay mayroong kayamanan sa buhay na ito, kung tayo man ay kilala, sikat, tanyag, at tayo na yung pugi, maganda, ikaw na ang pinakamagaling sa ibabaw ng mundong ito. Talagang pinupuri ka ng marami. Kapatid ko, bilang Kristiyano, dapat ang lahat ng yan ay sa Diyos ang papuri. At sa lahat ng iyong gagawin, maging sa trabaho man ito o negosyo, dapat lagi kang magtiwala sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, hindi ka magtatagumpay sa iyong kung anong meron ka sa panahon ngayon. Alam niyo po mga kapatid ko, sa buhay na ito, gaya nga po ng nasasabi na walang perpekto, ako rin naman ay nagsisikap na maging maayos ang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap sa buhay na ito, hindi po maiwasan na mayroong gagamitin ng kaaway upang ikaw ay ma-distract sa iyong ginagawa bilang Kristiyano at pagsunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So, pinapaliwanag ng salita ng Diyos na anuman ang gagawin mo, anuman ang ginagawa mo sa buhay na ito, amen, kumikita ka man ng malaki, nagiging mayaman ka dahil sa iyong pagsisikap sa sarili. Wala pong masama riyan. Maganda nga po yan eh. Amen? Kapag ikaw ay umaman na, marami ka ng pera, amen, at kung may puso ka na makatulong sa mga kapatid sa pananampalataya mahirap, pili po yan. Pero kung yan po ang magiging dahilan, ang trabaho, ang negosyo, at ang marami pang ginagawa sa buhay, hanggang sa hindi ka na makarating o maka-attend ng lahat ng gawain ng ating Panginoon, kapatid ko, nagkakamali tayo ng desisyon. Amen? Dahil ang lahat ng bagay na sa ibabaw ng mundo ito, na kung anong mayroon ka, alalahanin mo galing sa Diyos yan. At kung anong mayroon sa sarili mo, lakas at nagagamit mo,
Sa paghanap buhay, kapatid ko, pasalamatan mo ang Diyos, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, sa lahat ng gagawin mo, alalahanin mo siya. Amen po. Bakit sinasabi ng Biblia na kailangan siyang alalahanin? Upang sa iyong tatahakin, siya po ay nandyan upang ikaw ay alalayan. Sa madaling salita po, habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay naghahanap buhay, anuman ang ginagawa mo sa ibabaw ng mundong ito, higit sa lahat, sa puso't isipan mo ay kailangan masunod. Amen. Ang gusto ng Diyos na pinagagawa sa iyo sa buhay natin na ito. Tama po? Wala pong masama na tayo po'y maghanap buhay. Ano mang ginagawa natin, negosyo. Amen. Pero huwag natin kakalimutan ang paanyaya ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Dahil ang kanyang salita, ang kanyang sinasabi ay hindi lamang sa Kanya. Hindi lamang kung kani-kanino lamang, kundi ikaw na nakarinig sa salita ng Diyos at naunawaan mo ang sinasabi niya, para sa iyo ito, para sa akin, upang ikaw ay patubayan sa kung sa iyong tatahakin. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid ko sa buhay nito, bilang Kristiyano, alam po natin na tayo po ay nagsisikap sumunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po papayag ang kaaway upang hindi ka masira. Upang hindi mamatay ang iyong pananampalataya. Sa iyong pagsikap at sunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Sa buhay natin bilang Kristiyano, maraming gagamitin ng kaaway upang masira ka, ma-distract ka, amen, ma-disconnect ka sa lahat ng gawain ng Panginoon. Trabaho, hindi po masama magtrabaho. Isa rin yan gagamitin ng kaaway. Akala natin dahil tayo pinagpapala, kumikita, malaki. May overtime pa. Amen? Galing sa Diyos. Tama po ba mga kapatid ko? Hindi po lahat ng tinatangkilik mo sa buhay nito ay hindi galing sa Diyos. Bagamat ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Ganito po yung mga kapatid ko. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, may nagninegosyo, kumikita, talagang ikaw ay sikatan niya sa buhay na ito. Pero, hindi mo nagagawa kalooban ng Diyos. Hindi ka sumasamba araw ng linggo. May gawain ang Panginoon Diyos sa Jesus is my life. May hermeneutics ng Huwebes. May prayer and fasting ng Sabado. May mga Bible study. Kapag hindi mo naganap ang spiritual na bagay na yan, pag pinagagawa sa atin ng ating Diyos, kapatid ko, tayo po ay nagkukulang at nagkakamali sa ating ginagawa sa buhay. Amen? Alam niyo po sa buhay na ito, sa ating pong pagkaunawa, sa araw-araw kong buhay, ako po'y nagtatrabaho sa loob ng 1 linggo, 2 araw. Ako po'y nag-deliver ng tubig. 600 ang araw. Amen? Sa loob ng 1 linggo. Alam niyo po, bagamat 2 araw ang aking trabaho, dahil yung bakanting araw na hindi ko po napapasok para kumita, para sa aming pangangailangan mag-asawa, nagagamit ko po yun sa pagbasa ng Biblia. Nagagamit ko po yun sa pananalangin. Amen? At sa mga Bible study, kung ako'y free time, ako po ay nakakasama, yun po ay pinupuri ko ang Diyos dahil hindi ko po napapabayaan yung pinagagawa ng Diyos sa buhay ko bilang Kristiyano. Bagamat ang buhay ko hindi nilingid sa inyong kalaman, amen, ay kinabagan lamang ng Diyos. Anong gusto ng Panginoon sa buhay na ito? Dapat sa lahat ng gagawin mo, amen, kailangan laging sa Diyos ang asa, sa Diyos ang tiwala. May exam ka sa school, sino ang inaasahan mo? Yung matalino mong kaklase? Tama po ba? Sino dapat asahan? Pero kung ikaw Kristiyano, alam mo na kung sino yung aasahan mo. At alam mo kung sino magpapatagumpay sa iyo at makakasagot sa lahat ng exam mo. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Walang ibang gagawa ng lahat ng iyan kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw ay nagtatrabaho, nagsisimula ka pa lang sa pagninegosyo, amen? Sino ba talaga ang dapat mo na hanapitan upang ikaw ay magtagumpay sa iyong gagawin?
ang partners mo ba sa negosyo? Amen? Kakilala mo na marunong sa negosyo? Magkapatid ko, kung ikaw Kristiyano, una sa lahat, ang unang mong pagkakatiwalaan ay ang Diyos. Upang pagdating sa araw at panahon na yan, amen, na ikaw ilagay dyan. Kapag ito ay niloob ng Diyos, sinamahan ka ng Panginoon. Dahil ikaw ay naglilingkod sa Kanya, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay magtatagumpay sa tulong ng Diyos. Hindi sa tulong ng lakas mo, ng kagalingan mo, amen, ng iyong karunungan, tama po, ng partners mo sa negosyo, hindi po, kundi sa tulong ng Diyos. Tama po? Kaya sa buhay na ito, ano mang ginagawa mo, nag-aaral ka man, amen, maraming activities sa ibabaw ng mundong ito, kailangan lagi napaparangalan ng Diyos. Amen? Ito nga po mga kapatid ko, hindi na nga tayo mayaman pinansyal. Wala pong masama ron. Salamat sa Diyos dahil buhay pa po tayo. Tapos wala pa tayong Diyos. Mali po yun. Amen? Bagamat hindi po tayo mayaman material, pero punong-puno ka ng salita ng Diyos, punong-puno ka ng pagsunod sa Diyos, ano man ang estado mo sa buhay, mahirap ka man mayaman, may pinag-aralan ka man o wala, maganda ka man o pugi, pero kung ikaw ay may Diyos, hindi titingnan ng Diyos kung anong kalagayan mo, kundi ang titingnan ng Diyos, ang puso mong mapagsunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan po natin ating buhay. Malayo man ang trabaho mo. Amen? Malayo man, malapit man, basta ang puso mo ay makasunod sa ating Diyos, gagawin mo yun at gagawin mo. At hindi ko rin naman po sasabihin ito kung hindi ko rin naman ginagawa. Amen? Lagi ko nga po sinasabi nung ako po yung nagtatrabaho sa Santa Maria, magbabay po ako 45 minutes. Ang aking pong bike na gamit ay maliit lang. Amen? Tapos ang aking biyahe ay Tarlac, Bataan, amen, Pasig. Pero alam niyo po, sa tulong ng Diyos, sa Diyos ang kapurihan, kapag araw ng gawain, nagmamadali ako na makabalik agad. Amen? Dahil alam ko, yun ang gabi o araw ng gawain ng Panginoon. Tama po? Minsan, pag-araw ng Huwebes, ako po ay mabiyahe ng Bataan, nagmamadali po ako pagbalik. Amen? Mag-i-inlex ako para madali. Dahil gusto ko na makarating sa gusto ng Diyos na kalooban niya sa buhay ko. Amen? Bilang Kristiyano, dapat ganun po ang buhay natin. Wala pong perfecto rito at wala pong akong pinagmamalaki dito, kundi ang Diyos. Pero bilang Kristiyano, dapat nasa puso't isipan natin na tayo po ay dapat nagmamadali sa gawain ng Panginoon. Tayo nga po, pag nagtatrabaho ako po, sa trabaho ko, nagmamadali ako, ayaw ko rin malit eh. Tama po? Minsan nga, ito nga lang, lapit-lapit ng trabaho ko, 7:40. Aalis na ako. Pupunta na ako ng trabaho. Kung tayo nga po, nagmamadali sa pag-aaral, amen? Pinapriority po natin upang tayo po ay magkaroon ng grades na malaki. Dapat masigit sa lahat na tayo po, kung tayo din naman ay nagmamadali, ay sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat ang puso mo lumuluksod. Amen? Patungo sa gawain ng Panginoon. Maliit man tayo sa mga trabaho, sa pag-aaral at marami pang iba na activities sa ibabaw ng mundo ito, huwag na huwag sa gawain ng Diyos. Tama po, mga kapatid ko? Hindi po kayo nagagalit sa akin? Dahil alam niyo po, kapag kayo ay nagmamadali sa trabaho at sa pag-aaral, wala pong masama riyan dahil may grades po dyan. Sa trabaho, may magandang sweldo po dyan. Pag natuwa ang amo mo, bibigyan ka ng bonus na malaki. Pero nakalimutan natin ang magmadali sa gawain ng Diyos. Na kapag ginawa po natin ang pagmamadali na pumunta sa gawain ng Diyos, ay higit doon sa bonus na ibibigay ng tao. Higit doon ang ibibigay ng Diyos sa nagmamadali para pumunta sa bahay panambahan upang magsamba. Sapagkat ang kanyang bonus na ibibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mga totoong Kristiyano at nagsusunod sa kanyang dakilang harapan. Isa pa palapakan po natin dakilang Diyos na buhay.
Sabi po sa Mateo chapter 13, verse 36 hanggang 37. So ganito po yung sinasabi dito, yung kahulugan po ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Ang sabi po dito, pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. 37. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Amen. So, ang sabi ng mga alagad, ipaliwanag po ninyo kung ano po yung ibig sabihin ng talinghagang mapanirang damo. Amen. Alam niyo po sa buhay na ito, gaya nga po ng sinabi ko kanina, kahit tayo ay nagsisikap na sumunod sa ating Diyos, amen, maparanganan natin ang Diyos sa ating ginagawa, mayroong gagawin ng kaaway upang tayo ay masira. Amen. Mapanirang damo. Amen. Sa buhay na ito, habang ikaw ay gumagawa ng mabuti, amen, nagpupursige ka na masunod ang kalooban ng Diyos, may gagawin ng kaaway upang masira ang iyong pananampalataya sa buhay na ito. Amen. Ang oras mo, amen, pupunta ka na lang ng church, pero maraming hadlang. Tama po, maraming nagpipigil sa buhay na ito. Yan po yung mapanirang damo sa buhay na ito, na kung saan ay nagagamit ng kaaway sa buhay natin. Amen. Babasa ka na lang ng Biblia, ang daming mga pinagagawa ng kaaway. Amen. Sasamba ka na lang, ang daming sinasabi ng mundong ito. Pero alam niyo po, sa buhay na ito, sabi ng Panginoon, ang mabubuting binhi, ang naghasik po ay ang Diyos. At yung binhi po na mabubuti, yun po yung mga tao, amen, na nagiging kabilang sa kaharian ng langit. Yan po ang sunod na sa verse 38. Amen po. So tayo po pala, tayo po yung binhi na ihahasik ng Diyos. Tayo po yung mabubuting binhi na ihahasik ng Diyos. Amen, sa bukirin. Pero tayo bilang binhi sa ibabaw ng mundong ito, may gagawin ng kaaway upang maghasik ng masamang damo upang ikaw ay masira at mamatay ang iyong pananampalataya. Yung mapanirang damo, una gagamitin yung trabaho, mapalayo ka ng trabaho, hindi ka makauwi para magsamba. Tama po, magninegosyo ka kahit nandiyan ka, malapit ka, hindi ka makakapagsamba. Amen? Dahil sinisira ng panirang damong ito ang iyong pananampalataya. Kung sino ang mapanirang damo, yun po ay ang dyablo. Amen? Alam niyo ba sa buhay na ito, kahit alam niyo mo na nandiyan ka lang, malapit ka lang, no? Minsan gagamitin ng kaaway, sakit karamdaman, alok ng trabaho, at marami pa, etc. Hanggang sa hindi ka na makapunta ng bahay pa ng bahay. Amen? Minsan nga, darating ka rin, minsan, late pa. Tama po? Yun po ang hindi tanggap ng Diyos sa mga Kristiyano. Dahil alam naman po natin sa Mateo 6:33, na unahin ang kaharian ng langit, unahin ng Diyos. Dahil alam naman po natin, sa ating pag-una sa Kanya, lahat ng bagay na gusto mo at gusto ko, ay parang idaragdag ng Panginoon. Halimbawa sa sakit karamdaman ng isang Kristiyano, halimbawa ako na lang. Dahil ako'y may nararamdaman, pero gusto kong sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama ba? Gusto ko kasi magkaroon ng kagalingan pero unahin ko ang Diyos. Gusto ko pagpalain ako ng Panginoon gusto ko ng mga bagay-bagay, pero kung hindi ko makuha yun, tama po? Dahil hindi ko nagagawa ang kalooban ng Diyos, sino rin ang talo? Sino rin ang lugi? Di ba tayo? Pero ang daming Kristiyano ngayon, nabubuhay sa hanap buhay, wala pong problema doon. Dapat ka maghanap buhay. Amen? Trabaho ng trabaho. Mayaman pa. Tama po? Napakasaya pa nila. Amen? Tama pa ba? Pero, ang hindi nila naunawaan, bagamat sila yumayaman sa kanilang hanap buhay, tama po? Sila po ay talagang masaya sa kanilang ginagawa. Pero ang totoo po, hindi po talaga nila nakuha ang totoong yaman ng buhay.
Bagamat ang tao ay mayaman sa ibabaw ng mundong ito, napakaraming pera, sikatan niya, amen, talagang ang daming bahay at lupain. Pero hindi sila sumasamba sa Diyos. Hindi sila sumasampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po talaga sila totoong mayaman. Amen? Sa totoo nga po niyan, kapag sila po ay hindi sumasamba sa Diyos, sila po ay mas mahirap pa sa mas mahirap. Pero ikaw, na bagamat hindi ka mayaman, wala kang angkin sa ibabaw ng mundong ito, pero punong-puno ka sa pagsunod sa ating Diyos, wala kang ipon na maraming pera, pero kumakain ka naman. Amen? Sumusunod ka sa ating dakilang Diyos na buhay. Ikaw po talaga ang totoong mayaman. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. Ang Diyos po ang ating yaman. Na kung saan sa kayamanan mo, nandun yung puso mo. Kung nasaan yung kayamanan nyo po at kayamanan ko, ito po yung pagsunod sa ating Diyos. Tama po, sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pagpananalangin, sa ating pagdalo sa lahat ng gawain ng Diyos. Tama po, sa ating pagpagsamba, yun po yung yaman ng buhay ng Kristiyano, na kung saan ang yaman mo, naroon yung puso mo. Amen? Yung puso mo, yung buhay mo. So, ibig sabihin, kapag ang Diyos ang kayamanan mo, kung nasaan ang Diyos, eh nasa langit ang Diyos eh. Kung nasaan ang Diyos, ang puso mo naroon, ang buhay mo, naroon ka sa langit, kung nasaan naroon ang Diyos. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos, na magkamit ang bawat isa ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating buhay. Kaya alam niyo po, sa pangangaral at sa ating pakikinig, dapat pagsalita ng Diyos ang ating naririnig, pakinggan. Tama po? Amen. So, ang sabi po dito sa Lucas, chapter 5, verse 3, ito pala ang pagtawag ng Jesus sa mga alagad. So, ang sabi po dito, verse 1 po tayo, minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga alagad ng mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Verse 3, sumakay siya sa isa sa mga ito, pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Amen? Tingnan niyo po. So, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mapalad yung mga nakasama ng ating Panginoon. Yung mga naunang tinawag ng Diyos. Amen? Alam niyo po ang ating kinatuwaan po sa pagbasa ko ng Biblia na ito, doon po sa mga tao na nagsisiksikan, palapit sa ating Panginoon upang makinig sa salita ng Diyos. Amen? Nagmamadali ang mga tao, siksikan pa sila. Tama po, upang makinig sa salita ng Diyos. Dapat sa buhay po natin, ganun din po. Dapat nagmamadali po tayo na tayo po'y sumamba. Amen? Dumalo sa mga gawain ng Diyos. Dahil alam naman po natin sa buhay na ito, kapag tayo po ay nagmamadali at nagsisiksikan upang makinig sa salita ng Diyos, amen, alam niyo po sa kasunod na verse, talagang pagpapalain ng Diyos ang mga nakikinig at sumusunod sa kanyang layunin. Hindi na paghihirapin. Amen. Pagyayamanin niya hindi lang pinansyal, hindi lamang sa material na bagay, bagos pagyayamanin ng Diyos ang tao ang nakikinig sa Kanya ng magandang kalusugan, kapayapaan. Amen. Ang maganda po dito, habang tayo po ay sumusunod sa ating Diyos, bagamat may problema, bagamat may pagsubok, amen, hindi po tayo pababayaan ng Diyos, sapagkat ang lahat ng pagsubok, suliranin sa buhay ay nasusulat, pero may Diyos na higit sa lahat na makapawi ng ating mga problema. Ang Diyos lamang ang magbibigay ng lahat ng ating kailangan, dahil sa Diyos matatagpuan ang lahat ng iyan. Hindi po sa trabaho, hindi po sa magandang natapos, no? College level ka man, valedictorian ka man, tapos ka sa pag-aaral. Kapatid ko, hindi po masama yan.
Kung mayroon ka niyan, pasalamatan mo ang Diyos dahil bonus sa iyo yan. Pero higit sa lahat, mayroon ka na niyan, naglilingkod ka pa sa Diyos, ginagawa mo pa ang gusto ng Panginoon, abay purihin ng Diyos, ikaw nga ang totoo na talagang gustong sumunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Eh bakit may pinabayaan mo ba sa atin? Tama po? Tayo po nakakaranas ng mga pagsubok. Tayo po nakakaranas ng sakit karamdaman. Sino ba ang hindi nakaranas? Pero pinabayaan po ba tayo ng Diyos? Ang lahat po bang yun ay walang solusyon? Di ba dapat magalak tayo sa Panginoon dahil ang lahat ng ating naranasan sa ibabaw ng mundong ito, lahat ay tinapos ng Diyos. So dahil tinapos ng Diyos, may panimula na naman natin tayo ay mayroon tayong haharapin. Kaya nga dapat ang bawat isa ay laging matatag at laging sumisiksik. Amen? Sa Diyos. Amen? Para matanggap po natin ang katatagan sa buhay na ito sa tulong ng Diyos. Amen? Kasi tingnan niyo po, kapag tayo po ay hiwalay sa Panginoon, dumanas tayo ng mga pagsubok. Amen? Pangangailangan sa buhay na ito, talagang mararanasan ng bawat isa yan. Pero, dumanas man tayo ng bagay na yan, kawalan sa buhay. Bilang Kristiyano, hindi dapat nagiging apekto sa buhay natin yan. Hindi tayo apektado. Amen? Kasi alam naman natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Tama po? Pero, kung maapektuhan ka sa lahat ng pangyayari sa ibabaw ng mundong ito, kailangan po natin tingnan ang ating buhay. I-check, ibalik natin kung ano ang ating nagawa ng mga nakaraan. Tama po? Libre lang ang paglapit sa Diyos. Magiging humble sa Diyos. Humingi ng tawad kung bakit naranasan natin ang bagay-bagay sa buhay na ito, kung bakit naranasan natin, dahil minsan po, tayo na rin po ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Amen? Pero kung gumagawa ka sa kalooban ng Diyos at naranasan mo ang bagay na yan, mga pagsubok, amen, abay mapalad ka. Pinagpala ka. Lalo-lalo na kung sa Diyos ka umasa. Dahil ang sabi po ng Mateo chapter 5 verse 3, pinagpala ang tao na walang ibang inasahan kundi ang Diyos. Pero may pagsubok ka. May pagsubok ka, sumasamba ka. Amen? Mayroon kang problema, nagbabasa ka ng Biblia. May sakit karamdaman ka, nananalangin ka. At kung ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, sa Diyos mo lahat inaasa. Amen? Hindi mo inaasa ang sarili mo dahil ikaw ay magaling. Ikaw ay may magandang trabaho. Mataas na sweldo. Pasalamatan natin ng Diyos kung meron po tayo niyan. Pero higit sa lahat, kaya kung bakit ka nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, dahil ang Diyos ang papatagumpay ng iyong tinatahak sa ibabaw ng mundo ito. Amen? Maraming magagandang trabaho ngayon, maraming tao. Sa buhay natin, sino magandang trabaho rito? Sino ba ang malakas kumita rito? Amen? Magalak ka, kumikita ka ng malaki dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. Amen? Pasalamatan mo lagi ang Diyos. Dahil kumikita ka ng marami. Amen? Dahil sa iyong pagsunod. Pero kung kumikita ka ng marami, no? Yumayaman ka, pero hindi ka sumusunod sa Diyos, huwag kang magalang. Huwag kang matuwa, kapatid ko, kung ikaw Kristiyano. Amen? Dahil ang kalooban ng Diyos, na kung ikaw ay yayaman sa ibabaw ng mundo ito, dahil ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban, magala ka, dahil umaasa ka sa kanya, tunay ka na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit. Wala pong mayaman na tao na hindi sumasamba sa Diyos na pumasok ng langit. Tama po? Walang college level, valedictorian, tapos sa pag-aaral, na hindi sumasamba sa Diyos na pumasok ng langit. Wala po akong nabasa. Amen? Ngunit, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala, kapag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, tunay nga na isa ka na mapapabilang sa kaharian ng langit. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen? So, ang sabi po ng Kawikaan 16, verse 20, ang sabi po dito sa 20, ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh nagtitiwala. Amen? Mapalad. Ang mga sumusunod ay mapalad. Sumusunod sa payo ng Diyos. Amen? At walang ibang inasahan kundi ang Diyos. Hindi siya umaasa sa kanyang lakas, hindi siya umaasa sa kanyang yaman,
Hindi siya umaasa sa kamag-anak na mayaman, mapira na sa abroad. Amen. Hindi siya umaasa sa maraming tao, kundi sa Diyos. Umaasa, isa ka ngang mapalad. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa langit, sa lahat, na gumawa ng langit at lupa, at gumawa ng lahat ng bagay, kasama po tayo, na yung inaasahan, mapalad ka. Amen. Dahil ikaw ay sumusunod sa payo ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Lagi kang papatubayan ng ating Diyos. Amen. Brother Sunny, marami ng Kristiyano na namamatay dahil sa aksidente. Tama po? Maraming paraan ng kaaway na namatay ang mga Kristiyano, sumusunod naman sa Diyos. Paano naman yun? Mapalad pa rin sila? Namatay sila sa mga ganong sitwasyon? Kapatid ko, kung sila ay totoong sumusunod sa ating dakilang Diyos na buhay, bagamat sa paraang ganon na wala ang Kristiyano, mapalad pa rin yun. Dahil bagamat ang katawan ay napahama, ngunit ang kaluluwa ay naligtas. Amen? Kaya wag po nating tangkain na tayo po ay mawala sa presensya ng Panginoon. Baka mamamatay tayo na wala sa piling ng Diyos, wala sa gawain ng Diyos. Kapag naganap at nangyari yun, tunay nga na kapag hindi natin nasunod ang kalooban ng Panginoon, hindi po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So, mga kapatid ko, salamat sa Diyos. Bagamat hindi man mahusay, hindi man magaling, hindi man sa inyong pangunawa ang iyong narinig, huwag niyong kalimutan na ang iyong narinig na mga salita ng Diyos. Hindi man ako, huwag lang kung palapakan niyo, huwag ako ang purihin, kundi ang Diyos na lumika ng lahat ng bagay, kasama tayong lahat. Amen? Palapakan po natin yung Dito tayo po lahat ay tumayo.